kumain kami ni Junjun dito sa Jollibee. Busy-busy Junjun, nakakalaro ng ano niya. ML. Yan. So, What? panibagong araw, panibagong vlog. Bro, what are you talking about, man? Comment tayo sa sinasabing mga pahayag ng mga member ng Church of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy. Yan. Na sinasabing dumaan daw sa tamang proseso pero hindi naman. Alright, panoorin natin at kayo ang humusga kung tama ba o mali, kung ano ang dapat. Hindi dapat. Alright, so let's go. Ang sakit pakinggan bilang isang Pilipino at bilang isang traidor ka, Marcos. Oo, wala na kaming galang sa'yo. Wala kang galang sa rights ng mga Pilipino, wala kang galang kay Pastor, wala rin kang karapatang galangin namin. Kung meron mang pinaka masamang tao na nandito ngayon sa Pilipinas, ikaw yon. Wala akong pakialam kahit ano pang gawin mo sa page na to. Sawang-sawa na kami, ang dami ng mga nangyayari dito sa Pilipinas. Pero nananahimik ang mga Pilipino. Naghihintay kami ng tamang panahon. And I think this is the right time. Pagkatapos yung gipitin ng gusto ang SMNI, sasabihin nyo dumaan sa due process. Ngayon, gigipitan nyo yung pastor namin kung ano-ano mga false witnesses na mga yawang mga witnesses nandiyan sa inyo sa Senado, lalo na itong hontivirus na to na pinakikinggan ang walang kwentang mga witnesses na dala-dala niya. Pareho niyang walang kredibilidad. Gusto ni mo idaan sa due process? Hindi nyo nga dinaan sa due process kami? Ang SMNI, ang Kingdom of Jesus Christ, si pastor, nga gusto nyo idaan sa due process? Ang lahat ng mga accusations sa inyo ngayon? Ang kapal! Sa lahat ng presidente, ikaw ang pinakademonyo. Sorry wala na talaga kaming respeto sa'yo. Napaka-inosente ni Pastor. Kasalanan niya ba nagkaroon siya ng best friend na isang napakagaling na presidente? Bakit? Naiinggit ka kasi hindi mo kayang gawin kung anong ginawa ni Duterte. Hindi nyo kayang pantayan. Natatakot kayo kay Sarah? Bakit? Kasi kayang gawin ni Sarah kung anong nagawa ng tatay niya. Baka pwedeng sobra pa. Kaya ngayon, anong mga pinagagawa nyo? People's Initiative. Dahil ano? Dahil gahaman kayo sa kapangyarihan, gusto nyo magstay dyan sa power. Pues, hindi mangyayari yan. Lalo na sa ginagawa nyo ngayon kay Pastor. Tapos gagawin nyo pa ngayon, nakipag-connivance pa mo kayo dito sa mga Amerikano? Para ano? Kasi hindi nila magawang malitis doon sa Amerika dahil wala silang makitang matibay na ebidensya. Kaya ngayon, nakipag-connivance kayo sa inyo? Anong papakita nyo? Iyang mga witnesses ninyo, na isang witness nga dyan, nilitis na dito, gidinay manggani dahil wala siyang klarong ebidensya. Dahil isa siyang bayaran at dahil isa siyang fake. Tapos inanaon niyo si Pastor? Napaka-inosente ni Pastor. Wala siyang ibang gusto kundi ang kabutihan ng tao. Pero ginanyan niyo siya. Kaya kaming dito sa kingdom, Pastor, sabihin mo lang, saan, kailan, tatayo at handa naming ialay ang buhay namin para mawala lang yung administrasyon na yan. Mga kapwa ako Pilipino, tama na. Tama na ang kademonyohan ng administrasyon na to.
Kung nagawa nila yan kay pastor, na maimpluwensya, makapangyarihan, kaya nilang gawin yan sa mas ordinaryo pang tao. Magtulong-tulong tayo, mga kapwa Pilipino. Nananawagan ako sa inyong lahat. Magkaisa tayo. Kami dito sa Kingdom Nation, we will protect pastor no matter what. But we as Filipinos, let us protect our rights. Let us protect our Constitution.